mumurahin, kung ano-ano, yun. Para bang hahamunin mo, subukan mo. Eh yung bata, pagka medyo napapahiya, talagang susubukan mo na lumaban sa'yo. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-Youthry. We are back na naman po sa ating regular show mga ka-Youthry. Maraming salamat po sa inyo pong palaging pagsubaybay, palagi pong pag-check sa atin pong schedule. Maraming salamat po. Right now, we are almost 184 na, 1,000 subscribers dito po sa Youthry, and I'm very grateful of course sa inyo pong suporta mga ka-Youthry. Para po sa mga newcomer, para po sa mga baguhan, ang Usap-Usap University or Youthry, nagbibigay po tayo ng mga video reactions sa mga religious preachings, mga sermons, mga debate. And for this episode, of course, ang pinaka-in-demand po sa lahat po ng mga preachers sa ating channel, si Brother Eli Soriano ng MCGI. At ito pong ating papanoorin ay na-compile po ng ating staff. Related pa rin po sa discipline, pagpapalaki ng anak, something like that. This is a part of a larger playlist po patungkol po sa pag-aasawa, patungkol po sa pamilya. So just check our playlist dahil marami po talaga tayong videos about that. Anyway, sa akin pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization ng Toastmasters International at ako ay isang ama. Ayan. Mga ka-Youthry, para po malaman ninyo, hindi po ako mahangaral, hindi ako preacher, isa lamang po akong hamak na video reactor. So sana po huwag po kayong magalit kapag may mga pagkakataon po na ako po ay mag-disagree or mag-agree man sa akin pong napapanood. Ito lamang po ay isang real-time at genuine lamang na reaction as I am watching this for the first time. Before we continue, if you like these kinds of videos, mga ka-Youthry, mga videos ng preaching or itanong mo kay Soriano episode, please click thumbs up. Ayan, malit na bagay po yan mula po sa inyo, pero para sa amin po malaking bagay na rin po yan. When you do that, you are actually recommending this video para po sa iba pang mga YouTube viewers, mga ka-Youthry. So, if everything now is ready, let us watch this video together. Sabayan niyo po ako. Let's go! Ngayon, ang pagdisiplina sa bata na susurpas ng batas ng tao sa ating panahon, yung talagang dapat sana gawin sa batas ng Diyos. 76:10. Kasi sa batas ng Diyos, may utos ang Diyos na parusahan o paluin ang bata para maituwid ang kanyang gawang mali. Nasa Biblia yun eh. Ngayon, bawal na yan sa batas eh. Mali yan sa Biblia eh. Kung ang pag-uusapan mo, Biblia, itong programa natin, Biblia ang sasagot. Biblia ang nagsasabi kasi sa 13 ng Kawikaan, ganito nakasulat. Siyang nag-uurong ng kaniyang pamalo ay napopoot sa kaniyang anak. Ngunit siyang umiibig ay nagpaparusang maminsan-minsan. Yung salitang nagpaparusang maminsan-minsan, namamalo siya ng anak niya. Paminsan-minsan, hindi naman sinasaktan ng todo, no? Halimbawa, yung papadapain mo yung bata, papaluin mo sa puwet. Halimbawa, nang umit o nanuntok, nanakit ng kapwa bata para matandaan niya na yung ginawa niya mali. At yun ay kasang-ayon sa Biblia na kung hindi mo pinapalo ang anak mo, galit ka sa anak mo. Pero kung mahal mo anak mo, papaluin mo. Kasi yung palo na yun, magbibigay sa kanya ng pananda. Matatandaan niya na yung kanyang ginawa mali. Kaya bapaluin mo lang siya pag mali ang ginawa niya. Pero kung maliliit na bagay na natural lang sa bata, hindi dapat mamalo. Kaya ang sabi sa salita ng Diyos, nagpaparusang paminsan-minsan. Sinasabi pa sa isang talata, ang nagiging benefit ng pagpalo sa bata. Sabi ng kasulatan, sa 22:15. Ang kamangmangan ay nababalot sa puso ng bata, ngunit ilalayo sa kaniya ng pamalong pangsaway. Wala pa kasing alam ang bata kaya dapat ang bata mahalin. Kung nagkakamali siya, hindi naman sapat yun para ang bata ay kagaya nung ginagawa ng ibang walang pagmamahal na magulang sa anak.
umiiyak yung bata. Siguro kaya umiiyak, baka may dinaramdam. Ilagay ba naman sa ibabaw ng sinaing na kumukulo? Masamang magulang yung ganun. Pero kung halimbawa, ang bata walang alam, mangmangpas siya, may ginawa siyang kamangmangan kaya maling gawa. Ilalayo sa kanya yung kamangmangan na yun pagka pinalo mo siya ng pamalong pangsaway. Ang sabi sa English dyan sa 22:15, Foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from him. so it will be driven far from him, yung foolishness dun sa kanyang puso, through the rod of correction. Merong pamalong pansaway, hindi pamalong pampatay. Pamalong pansaway. Sinasaway mo lang dahil mali yung ginawa ng bata. At yun utos sa Biblia. Doon sa isa pang talata dyan sa Kawikaan, ang nakasulat din ay ganito, 23:13 ng Kawikaan. Huwag mong ipagkait ang saway sa bata, sapagkat kung iyong hampasin siya ng pamalo, siya'y hindi mamamatay. Hindi naman mamamatay. Kung halimbawa, meron siyang ginawang mali, hahampasin mo ng hampas na hindi naman mortal, na kagaya ng malulupit na magulang. Yung magulang na matitino tuloy, pati sila nadadamay na, yung mga magulang na may pagmamahal sa anak. Nadadamay sila dahil hindi na rin pwedeng mamalo. Kaya ang reklamo sa akin ng mga Pilipino na nasa abroad, hindi namin mapalo ang bata. Bawal. Kaya lumalaki, Bradeli. Matitigas ang ulo, sabi. Pagka pinalo mo, tatawag sa 911. Kaya yung kanilang mga anak, hindi pa teenager, naku, maano na. Kung ano na gustong gawin, nagbabarkada. Hindi mo mapapagsabihan kasi pag itinrate mo na hindi mo na siya papalabasin, ay tatawag sa 911. Yun ang reklamo sa akin ng mga magulang. Sa US. Sabi ko, kung ako kayo, magpapalaki ako ng anak sa Pilipinas na hindi bawal paluin pag mali ang ginagawa. Yung ka-abroad, nahahaluan ng ideya ng ibang lahi, lalo na nung mga lahing hindi naniniwala sa Biblia. Bawal mamalo. Ang magulang na may pagmamahal sa anak, hindi gagawa ng violence. Kasi alam ko yun dahil magulang din ako. Pag nagkakamali ang bata, tuturuan mo. Pag sumunod, papaluin kita, ganon. Parang yung bata, tinatakot mo na wag siyang gumawa ng masama. Yun po'y diwa ng Diyos sa Biblia. Okay, before we continue mga ka-U3, this is quite interesting because Brother Eli here is showing sa atin yung difference ng quote-unquote man-made law and what is written in the Bible. And this is quite challenging, honestly. So, ano po kaya ang mangyayari? Halimbawa, ang isang Kristiyano or, member ng MCGI ay nakatira sa Amerika. So, dahil bawal nga, so that would mean they are forced to follow, kumbaga, the law of the country that they are in. So, ganun po ba ang mas dapat na ipairal? Kung paparusahan nila ang kanilang anak, maaaring tawag sila ng kanilang anak mismo sa 911 or yung kanilang mga kapitbahay. So I wonder ano kayang posibleng maging compromise ng mga ka-youth kasi obviously di naman po kaya lahat ng members ng MCGI for example na nakatira na sa ibang bansa ay babalik pa, lilipat pa ng Pilipinas ulit para dun palakihin yung kanilang mga anak. So that is a big challenge unless siguro gawin mo na lang secret sa anak mo. Itong papapalo mo sa anak mo, tahimik lang, or you do it in a very secret place para siguro hindi malaman ng mga kapitbahay. There is indeed kumbaga a kind of predicament mga ka-youth. So I wonder maybe sa further na explanation ni Brother Eli dito as we go along with the video, baka i-explain niya naman po siguro further about this kind of conflict po. But then again, one of the proponents kumbaga ng anti-child abuse sa atin 7610 kung di ako nagkakamali ay napoprotekta syempre sa mga magulang na over din talagang disiplina. And I remember yung mga pinsan ko po sa malayo-layong probinsya, what I've heard is parang sinasako pa daw sila
tinatali or something like that at parang pinapalo. I really don't know. Basta what I know is pinapasok pa sa sako, something like that as a form of discipline. And syempre ako po, dahil batang 90s ako, kami po yung generation na kung saan doon na nag-start yung batas nga. Especially for example, Bantay Bata, ayan, was around 6-7 years old during that time. Pero syempre yung full na implementation ng mga against sa child abuse happened around late 90s, I would say, and then early 2000s mga ka-U3. So anyway, let's continue. At yun, nag-uumpisa yon sa kabataan, 22:6 ng Kawikaan. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. At pagka tumandaman siya, ay hindi niya hihiwalayan. Dapat ang bata tinuturuan sa kanyang kabataan. Kasi pag dun siya lumaki na, matatandaan niya na yung kabutihan, na bawal pala ang magsugal, bawal yung mang-api ng kapwa bata, bawal manakit, bawal gumamit ng masasamang mga bagay gaya ng droga. Kung makalakihan niya yun, hindi siya hihiwalay doon sa kabutihan na yun. Yan ang batas ng Diyos, kapatid. Dapat ang bata tinuturuan sa kanyang kabataan. Kasi pag doon siya lumaki na, matatandaan niya na yung kabutihan, na bawal pala ang magsugal, bawal yung mang-api ng kapwa bata, bawal manakit, bawal gumamit ng masasamang mga bagay gaya ng droga. Kung makalakihan niya yun, hindi siya hihiwalay doon sa kabutihan na yun. Ako po personally, dinidisiplina ko po ang anak ko. No? My son is 5 years old. And the idea there, and as it is also reflected po sa sitas po na na-mention ni Brother Eli kanina, yung idea ng kamangmangan at pinapalaya sila doon sa kamangmangan na yun. And this is the rod of correction. I agree. Pero I'm not sure mga ka-youth, hanggang kailan, hanggang anong edad ng bata, for example, na appropriate pa na maparusahan sila, mapalo sila. Kapag teenager na po ba, ay hindi na pwede. So that would mean doon na tayo papasok sa idea naman ng parusa lamang, no? Pag ang bata ay wala ng kamangmangan, mga ka-youth. So please comment below, mga ka-youth, ang inyong mga experiences kung meron man kayong mga karanasan ng pagpapalo at parusa mula sa inyong mga magulang. And maybe you could also differentiate sa mga bagong henerasyon ngayon how different it is now sa atin pong paraan ng pagdidisiplina sa mga bagong generation ngayon. Yan ang batas ng Diyos, kapatid. At ang isa sa paraan ng pagtuturo, pagka ang anak mo meron ng kaisipan. Kasi yung mga maliliit na bata, hindi pa marunong mag-isip yun eh. Mula 2, 3, 4, 5 taon, hindi pa masyadong gumagana ang kaisipan ng bata. Pagka mas matanda na doon, ang utos naman ng Diyos sa bagong tipan, doon sa 6 ng Efeso, 6:4. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Yan ang nakasulat. Pagka marunong nang umintindi ng salita, nakakaintindi na, may kamalayan na, huwag mong imungkahi sa galit, huwag kang laging sigaw ng sigaw, minumura mo yung anak mo, malalayo ang loob sa'yo ng anak mo eh. Dapat ang pagtrato sa bata may kasamang psychology of love. Kasi ako naranasan ko sa nanay ko. Pag gumawa ako ng mali, anak, sabi niya, mali yung ginawa mo. Huwag ka nang uulit, ha? Kung bata ka, hindi mo masyado nakikinig. Makikita ko yung nanay ko, luluha. Namamalo ang nanay ko pero pag namalo siya, at parang hindi mo siya iniintindi, iiyak siya, luluha siya. Napakatinding tanim sa puso ko nun na ang nanay ko napaiyak ko dahil sa hindi ako nakikinig. Kasi ang nanay ko po, maikwento ko lang sa inyo, pagka nagsasalita siyang mali yung ginawa mo, kaya mali yung ginawa nung kapitbahay mo na bata, inapi ka, lagi siyang may sinasabing talata sa Biblia. Ang nanay ko po, kabisado niya yung mga talata na naririnig niya. Kaya pagka parang hindi ka nakikinig sa kanya,
maiiyak ang nanay ko. Natatandaan ko, napakaganda ng epekto sa akin na mahal ko kasi ang nanay ko para mapaiyak mo siya dahil hindi ka nakikinig. You must be really bad. Mahigit pa yun sa pinalo ka eh. Kaya natatandaan ko yung mga talata na sinasabi sa amin ng aming ina. Hindi yung laging galit na galit. Merong ganun kasing magulang eh. Parang hinahamon yung anak. Subukan mo. Ganon sasabihin sa anak. Ay. Panghahamon yun sa anak. Imbis magkaroon yun ng pagmamahal sa'yo, Wala na. ang naitatanim mo sa puso ng anak mo galit. Galit. Ang sabi sa Biblia, huwag niyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak. Kundi, itong remedyo, turuan niyo sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Pag ang bata marunong ng umunawa, uumpisahan mo ng sabihin yung aral ng Diyos. Anak, sabi ng Diyos, huwag magnanakaw. Sabi ng Diyos, mamahalin mo ang iyong kapwa. Yung mga lahat ng salita ng Diyos, makakalakihan niya na sinasabi mo yon. At yung salita ng Diyos, may kapangyarihan yon sa kanyang sarili. Hindi ko mo sinabi mo lang, aasa ka lang dun sa kapangyarihan mo bilang magulang. Yung salita ng Diyos, meron yung kapangyarihan sa kanyang sarili na ang salita na yon pwedeng mapenetrate noon ang puso ng bata para matanim yun sa kanya. Kaya ang sabi ng Biblia, turuan niyo sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Huwag kayong laging galit sa bata. Kung halimbawa, may ginawang mali, pinalo mo, ipaunawa mo na kaya kita pinapalo, anak, ayaw kong lumaki kang magnanakaw, ayaw kong lumaki kang swail, ayaw kong lumaki ka sa barkada dahil mahal kita. Pag naunawa ng bata, mahal mo siya, hindi siya magagalit sa'yo. Mapapamahal ka sa anak mo. Yung kasi naranasan ko sa buhay eh. Nakita ko ang intensyon ng aking mga magulang sa pagtuturo sa amin pagka kami mali. Nakita ko pagmamahal, kaya naramdaman ko yung natural na pagmamahal ng anak sa magulang. Hindi yung kagaya ng ibang magulang na nagkamali yung bata, sasabunutan, babatuhin, mumurahin, kung ano-ano, yun. Para bang hahamunin mo, subukan mo. Yung bata, pagka medyo napapahiya, talagang susubukan mo na lumaban sa'yo. Sabi sa Biblia, ganon, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak. Turuan nyo sila, yun ang kahalili nun. Na kung halimbawa, imbis kagalitan mo, ang ihalili mo, turuan mo ng aral at saway ng Panginoon. Ang problema naman, yung magulang din, di naman marunong ng aral. Kaya ang mayor parte ng sosyedad ng tao, lumalaki ang mga bata, walang galang sa magulang, lalo na sa ating panahon. Ikalawang Timoteo 3:1. Datapwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang. Yan ngayon ang ugali ng karamihan tao. Kasama na dyan yung mga bata. Masuwayin sa mga magulang. Sa mga huling araw, itong ating panahon na ito, tayo mabubuhay sa panahong mapanganib. Mapanganib ngayon eh. Ang unang-unang dahilan ng panganib ngayon, ang tao magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi. Kaya nga sa pag-ibig sa salapi kahit mapatay yung kapwa-tao, kumita lang siya. Diba? Merong mga gumagawa ng gamot, peke. Kumita lang siya kahit yung iinom ng gamot mamatay sa maling gamot. Merong gano'n, namemeki ng mga gamot
Napakarami niyan. Maraming panganib ngayon. At ang isa sa panganib, yung tao maibigin sa salapi, tapos ang isa masuwayin sa mga magulang. Merong anak ngayon pumapatay ng magulang. Yung nakita ko lang sa internet na pinakita sa akin, may nakita ako doon sa isang computer shop. Tinatawag nung magulang yung anak, siguro para kumain o para umuwi. Abay, nagalit yung bata, pinagsusuntok yung nanay niya. Hindi ka ako nito. Wala kang utang na loob sa magulang mo dahil lang sa computer. Okay, before we continue mga kaysi, na-mention po ni Brother Eli dito ang computer. I wonder, ano po kaya ang masasabi niya sa video games, ayan, mga larong violente, addiction po ng ibang kabataan sa pagko-computer. I wonder kung meron pong natanong po siguro, sana meron nang ganun po sa kay Brother Eli. But anyway, going back here mga kayuthi, kaunting recap lang po, dalawang bagay, dalawang kapangyarihan actually na na-mention ni Brother Eli kanina kung napansin niyo po. Ang una, wag do tayo mag-rely bilang magulang sa pagiging magulang lang natin. Kundi dapat i-allow din natin yung kapangyarihan ng Biblia. Dahil sinasabi ni Brother Eli, yung Biblia daw po ay may kapangyarihan na kumbaga na parang tumagos sa puso ng bata. And of course, this is now in the part where the child is conversant, the child is verbal, nakakapag-communicate na. So, importante na ang magulang ay alam ang aral at syempre itong aral mula sa Diyos ay ituturo niya rin po sa kanya pong anak. Nagustuhan ko rin po yung na-mention ni Brother Eli, kaunting pagkikwento niya po patungkol sa kanyang nanay. Iba ang naging epekto po sa kanya nung nakita niya yung nanay niya po ay lumuluha. So I agree with Brother Eli here na iba rin po ang epekto kasi pag nakikita po ng ating mga anak, syempre, na tayo ay disappointed, nalulungkot kapag sila ay hindi sumusunod sa atin or gumagawa ng mga kasamaan or bisyo, for example, mga kayuthi. So as always, mga kayuthi, dahil relatable po itong topic ni Brother Eli, comment din po kayo ng actual experiences ninyo sa paraan po ng disiplina. Or maybe you made your mom or dad cry, mga kayuthi. So please comment below. Anyway, let's continue here. Ang nanay mo, susuntukin mo. Napakasama ng impluensya ngayon ng mga ginagawa ng tao. Yan tayo dapat na magbantay sa ating mga anak. Kasi sabi sa Biblia, ang mga bata sa ating panahon magiging masuwayin sa mga magulang. Napakasasamang klase ng mga bata ang ipinoproduce ng ating henerasyon dahil dyan sa computer, dahil sa kung ano-anong batas, tapos bawal pampaluin. Baliktad na mundo ngayon Bawal nang paluin ang bata, kinalimutan na ang batas ng Diyos. Kaya alam na alam mo yung gumawa ng batas na yan, kung sino man yung gumawa ng batas na yan, sa iba-ibang bansa sa buong mundo, walang malay sa Biblia yung mga yan. Hindi manununod sa Diyos yung mga ganyan. Na ipagbawal mo na totally yung corporal punishment, na kahit naman yung corporal punishment hindi naman para masaktan ng todo yung bata, kundi lang para maituwid mo. Tawag sa Biblia, rod of correction. Iba naman mag-analyze yung iba. Hindi naman violence yung papaluin mo yung anak mo. Violence ba yun? Papaluin mo lang naman. Dapa. Mali yung ginawa mo. Ba't ka nanuntok ng kalaro mo? Dapa. Huwag mo nang uulitin. Ganun lang. Violence ba yun? Pagtuturo yun nasa Biblia yun Ang Diyos din namamalo Pagka ikaw matigas ang ulo, papaluin ka rin ng Diyos sa Biblia, ang ibig sabihin nung pumapalo sa anak paminsan-minsan, hindi siya malupit, hindi siya violent. Gusto niya lang ituwid yung kanyang anak. Tapos pag nakakaintindi na, turuan mo ng aral ng Diyos. Yun. Mag-aral ka ng aral ng Diyos sa Biblia, turo mo sa iyong anak. Nakita mo lalaking mababait. Siguro kung violente, kaya hindi mo na talaga masupil, pwede ka sigurong magreklamo sa gobyerno, ilagay mo doon sa kung saan yung inilalagay yung mga juvenile delinquent, Pero hanggang magagawa nyo na supilin at mahalin, akayin ng inyong anak, huwag kayong susurrender basta. Kasi ang sabi dun sa unang
Timoteo 5:8, kung ang sino man di nagkakandili sa kanyang sariling sambahayan, lalo-lalo na sa kanyang sambahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. So tatak ng masamang tao yung hindi nagkakandili sa kanyang sariling sambahayan. Kailangan makita sa atin na tayo nagkakandili sa ating sambahayan. Yun ang nakasulat sa Biblia, kapatid. Ang masasabi ko sa iyo, hanggang magagawa ninyong masupil, meron kasing paraan ng Diyos na pagmamahal kasama ng disiplina. Paparamdam mo sa anak mo na mahal mo siya, tapos pag mali siya, papaluin mo. Yun ang nakasulat sa 13:24 ng Kawikaan, na ang nag-uurong ng pamalo ay napupuot sa kanyang anak, ngunit ang umiibig sa kanyang anak nagpaparusang maminsan-minsan, sabi ng salita ng Diyos. Kaya kailangan pinapalo. Ngayon kung talagang hindi na, siguro intrego natin doon sa Boys Town yata ang tawag doon. At siguro bago nyo dalhin doon, kung nagawa na ninyo lahat ng dapat ninyong gawin, kapatid. Pagpalagay mo, may magulang malupit sa anak. Alin ba ang mas marami? Yung magulang na walang pagmamahal sa anak o yung magulang na sa pagmamahal sa anak tinitiis nilang paluin dahil gusto nilang mapabuti yung anak nila? Nasa Biblia yan Pinapalo talaga ang anak para ituwid. Do not spare the rod, sabi ng Biblia. He that spareth his rod hateth his son, but he that loveth him chasteneth him quickly. Kaya ang tao dapat alam natin yung prinsipyo ng Biblia. Ang Diyos ang may sabi, papaluin mo yung anak mo pag mali Ang Diyos din kasi namamalo Nasa 12, versikulo 5 ng Hebreo. At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon o manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Namamalo ang Diyos kaya pag mali ka, mapalo ka Minsan mawalan ka ng trabaho. Minsan nahiwa mo yung sarili mong kamay. No? Alam mo na yan, palo ng Diyos yan Minsan ikaw nalugay negosyo mo. Minsan ikaw sa katakawan mo sa pera napahama ka. O nalugi ka. Yan, mga palo ng Diyos yan sa tao na nakakalimot sa kanyang aral. Para kaya ka pinapalo, para magbalik loob ka. Nasa Malakias yan Lahat ng parusa ng Diyos na ginagawa sa tao, hindi dahil galit siya sa tao. Gusto niya na lagi kang magbalik loob sa Kanya. Pati yung pagpaparusa niya, pagpapasapit niya ng bagyo, para iparamdam niya sa tao na, I do not conform with what you are doing. Magbalik kayo, mawawala yan. Kaya yung mga salot-salot na yan, sinasabi ko, mawala yan kung ang buong mundo lang ang magsisisi at kikilala sa Diyos Mapipigilan yan Yan ang dapat ninyo maintindihan. Meron kasing ganong mga anak talaga Merong anak, mahal ka lang pagka sunod-sunod mo gusto. Pag merong gustong hindi nasunod, di ka nakikibuin. Merong ganong mga bata mga edad na rin. Merong ganon, pero sana wag namang ganon. Kaya yung pagdisiplina sa bata, sa anak, utos ng Diyos yan. Okay, mga ka-youth. Ay, napaka-clip po. So sure po ako ang sasabihin naman po ng mga commenters po natin, bitin, po. Pero syempre po, like what I mentioned, ito po ay parte ng atin pong mga playlist patungkol po sa pamilya. You can watch the compilations kung masyado pong bitin po ito, po. But going back, just on the last part that Brother Eli mentioned, yung patungkol po sa pagpaparusa. So isa po sa halimbawa ng pagpapalo ng Diyos po sa atin, Pag nawalan daw po tayo ng trabaho, kapag halimbawa may konting aksidente, nahiwa mo yung kamay mo, nalugi sa negosyo, dahil nakalimutan daw po
natin ang mga leksyon na mula nga po sa Diyos. Parang naging paraan ng Diyos sa pagsabi sa atin na hindi siya agree sa ating mga ginagawa, mga ka-U3. But of course, there's a thin line about that on things that happen because it is man-made and the things that happen because it is fortuitous, kumbaga ano yun, ang term dyan is act of God, di ba po? But going back still, no, sa idea nga po ng pagpapalo, pagdisiplina sa anak, I like what Brother Eli mentioned here, before you resort to, like, for example, Boys Town, yung mga gobyerno na DSWD, for example, you have to exhaust all of your efforts, kumbaga. Nagustuhan ko yung pagsabi ni Brother Eli, huwag susukuan yung ating mga anak. Of course, Brother Eli mentioned a very good Filipino word, kandili, which means to nurture, to take care, kandili. Napakagandang Tagalog word po, So still, ito nga po, Western civilization would not agree with this one dahil sa mga puti, for example, they would not agree na bigyan ng parusa yung mga bata, lalong-lalo na po na physical. And some of them would, for example, ang anak mo nambuli, ang paraan mo ng pagpapunish sa anak mo na nambuli is also physical. It's like saying, why do you hurt your child in telling your child that hurting other children is bad? So may ganun pong perspective. But on the other hand, the Bible is saying na dapat hindi spare ang rod. Interesting yun dahil kapag hindi mo sinaktan, hindi mo pinarusahan yung anak mo, it's equivalent to you not loving your child. So parang tough love. But anyway, mga ka-U3, this is a short one. So maraming salamat po sa inyong panonood. Lahat po ng mga mensahe po ninyo ay amin po talagang binabasa. So please share with us yung inyo pong experiences. Kung kayo po ay batang 80s, batang 90s, batang 70s, ayan, kumusta naman po ang pagpapalaki po sa inyo? Kumusta rin po ang disiplina na inyo pong na-experience mula po sa inyong mga magulang? And if you don't like this video, you can watch this video over there. You can also watch the playlist over here. And kung ikaw ay hindi pa subscribe, ayan, mag-subscribe ka na dahil marami po tayong mga regular videos po rito sa U3. And I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!